Kumpiyansa ang trade officials ng Pilipinas na may mabubuong kasunduan sa reciprocal tariff na mapapakinabangan ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagbisita doon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Maikli pero produktibo. Ganyan ang magiging working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Estados Unidos mula July 20 hanggang 22. Ayon sa Foreign Affairs Department, naging posible ang pagbisita roon ng Pangulo dahil sa imbitasyon ni US President Donald Trump. Layon daw ng pagbisita ng Pangulo ang pagtibayin pa ang relasyon ng Pilipinas at US. Kabilang sa kanyang agenda ang bilateral meeting kasama si President Trump sa July 22, kung saan mapag-uusapan ang isyong pang-ekonomiya at seguridad. Gayon din ang proposed tariff ng US na itinakda sa 20%. There is a team, a group of Philippine trade officials who are in Washington, D.C. and they're conducting these negotiations. And we hope, of course, to arrive at a bilateral trade agreement or a deal on reciprocal trade that is mutually acceptable, mutually beneficial for both our countries. So that is something that we look forward to getting from the visit and, of course, during the meeting with U.S. President Trump. Inaasahan ding mapag-uusapan ng dalawang leader ang problema sa Indo-Pacific region, partikular sa West Philippine Sea. There's going to be an exchange of views on regional issues and concerns. So ultimately, this issue on the West Philippine Sea would be discussed. And as to the possible agreements, well, we're hoping to secure the assistance or support of the U.S. government in enhancing the capabilities of our AFP and the Coast Guard in terms of the capabilities of our armed forces. Makakapulong din ang punong ehekutibo sina US Secretary of State Marco Rubio at Defense Secretary Pete Hegseth sa July 21. Muli ring isusuot ng Pangulo ang kanyang salesman hat sa pagbisita sa Estados Unidos dahil nakatakda rin siyang makipagpulong sa US business leaders. Kabilang daw sa mga negosyong ito ang mga sektor na nakaangkla rin sa development objectives ng bansa. We are interested, of course, in getting these potential investors to invest here in the country. And actually, these companies that I mentioned earlier are already in the process of investing in the Philippines. Sinabi naman ng palasyo na kasalukuyang nasa Riyadh, Saudi Arabia si First Lady Liza Araneta Marcos at mananatili doon hanggang July 20 para sa isang working visit. Dahilan kaya hindi ito makakasama sa pagpunta ng Pangulo sa US. The First Lady's itinerary includes a visit to the OFW and OWA Servicio Caravan, a one-stop government outreach that offers government services to OFWs, including legal aid, financial support, and welfare counseling to OFWs and their families. Si Pangulong Marcos Jr. ang kauna-unahang ASEAN leader na naimbita ni Trump mula nang ito ay maluklok bilang presidente. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.